Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong tiyak na yayanig sa inyong damdamin at magbubukas sa inyong mga mata? Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa taong pinag-alay mo ng iyong buong buhay. Paano kung ang lason na papatay sa'yo ay inihahanda mismo ng taong nangakong mamahalin ka hanggang wakas? Narito na ang simula ng kwento ni Dalisay. Masakit ang ulo ni Dalisay, isang pamilyar na kirot na tila pako na unti-unting ibinabaon sa kanyang sentido. Ilang buwan na niya itong nararamdaman, kasabay ng pamamanhid ng kanyang mga daliri at ang nakababahalang paglalagas ng kanyang buhok tuwing siya ay nagsusuklay. Pero hindi niya ito pwedeng indahin ngayon. Abala ang kanyang mga kamay sa paghihiwa ng mga gulay sa malawak at marang niyang kusina ng kasabukang liwayway. Amoy na amoy ang bango ng niluluto niyang kare-kare, ang paborito ng kanyang asawang silakan. 20 taon, 20 taon na silang kasal ngayong araw. Tiningnan ni Dalisay ang kanyang refleksyon sa makintab na kutsilyo. Maputla siya. Masyadong maputla. Kaya mo to, Dalisay. Bulong niya sa sarili habang pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang kaliwang kamay. Stress lang ito. Kailangan maging perpekto ang gabi para kay Lakan at kay Hiraya. Iniwan muna niya ang niluluto upang tawagin ang asawa sa kanyang opisina sa itaas. Gusto niyang itanong kung anong oras darating ang mga bisita. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang sa hagdan. Ang makapal na karpet ay sumalo sa bigat ng kanyang mga paa, kaya't walang ingay na nalikha ang kanyang pag-akyat. Nakarating siya sa tapat ng opisina ni Lakan. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Aakma na sana siyang kumatok nang marinig niya ang boses ng kanyang biyenan, si Doña Gunita. Ang tono nito ay matalim, puno ng pagkainip. Hanggang kailan pa ba natin hihintayin ang bisa ng gamot na yan, Lakan? Ang tagal. Sabi mo sa akin bago mag-anibersaryo, wala na siya. Natigilan si Dalisay. Ang kanyang kamay na nakataas para kumatok ay nanigas sa ere. Sumagot si Lakan. Ang boses nito ay walang bahid ng pagmamahal na nakasanayan ni Dalisay. Chill ka lang, mama. Yung bunga ng tulog na nakuha ko, dahan-dahan ang epekto. Kung bibiglain natin, baka mahalata ng mga doktor. Gusto mo bang makulong tayo? Gusto ko nang mawala ang babaeng yan sa pamamahay ko, giit ng matanda. Ang pangako mo sakin, ngayong buwan, ay maipapasok na natin si Sol dito. Si Sol ang nararapat na maging ina ng apo ko, hindi yang si Dalisay na walang ibang alam gawin, kundi magluto. Napahawak si Dalisay sa kanyang dibdib, parang may sumaksak sa kanyang puso. Sol? Solana Velez, ang kababata ni Lakan, na laging dumadalaw at nagdadala ng regalo para kay Hiraya? Malapit na, ma. Tumawa ng mahina si Lakan. Isang mahinang tawa ang tumagos sa tainga ni Dalisay. Isang tunog na nagpaigting ng kaba sa kanyang dibdib. Ngayong gabi, dadagdagan ko ang inilalagay ko sa iniinom niya. Narinig niyang sabi. Sa tantiya ko, bago matapos ang linggong ito, may lalabas ng balitang bigla na lang siyang bumigay. Napahawak si Dalisay sa kanyang bibig upang pigilan ng sigaw na gustong kumawala. Nanginig ang buong katawan niya, hindi dahil sa anumang karamdaman, kundi dahil sa matinding takot at pagkabigla, ang hilo, ang pamamanhid, ang paglalagas ng buhok. Hindi pala yun simpleng pagod. Hindi pala ordinaryong kondisyon. May isang bagay na unti-unting sumisira sa kanya at nagmumula iyon sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Gusto niyang sumugod at magsalita. Gusto niyang ilantad ang lahat. Ngunit biglang pumasok sa isip niya si Hiraya, ang kanyang anak. Kung kikilos siya ngayon ng walang plano, wala siyang laban. Makapangyarihan si Lakan. Mapaglaro sa isip si Doña Gunita. At ang pinakamalala, maaring madamay pati ang bata. Kaya kahit nanghihina ang kanyang mga tuhod, dahan-dahan siyang umatras, tahimik siyang bumaba ng hagdan
Bawat hakbang ay puno ng takot at pagpipigil, parang isang lihim na pagtakas mula sa isang lugar na hindi na niya ligtas. Pagbalik niya sa kusina, ang bango ng kare-kare ay tila naging amoy ng bulok na karne sa kanyang pang-amoy. Nasusuka siya. Maya-maya pa, narinig niya ang mga yapak ni Lakan pababa ng hagdan. "Hon?" tawag nito. Ang boses ay malambing, puno ng huwad na pag-aalaga. "Nandito ka lang pala." Pumihit si Dalisay. Pilit niyang pinatatag ang kanyang muka, kahit na sa loob-loob niya ay gumuguho na ang kanyang mundo. Oo, Hon. Tinatapos ko lang ang niluluto ko." Lumapit si Lakan. May dala itong isang baso ng Four Seasons juice. Ang kulay nito ay matingkad na orange at pula. Malamig. Nakakatakam tingnan kung hindi lang alam ni Dalisay ang katotohanan. "Uminom ka muna," sabi ni Lakan, sabay abot ng baso. Hinaplos pa nito ang pisngi ni Dalisay. "Napansin ko kasing namumutla ka na naman. Ito, espesyal na tinimpla ni Mama para sa'yo, para lumakas ka bago dumating ang mga bisita." Tinitigan ni Dalisay ang baso. Nakita niya ang maliliit na butil na hindi pa tuluyang natutunaw sa ilalim. Ito na ang tinutukoy ni Lakan na dobleng dosis. "Salamat, Hon," mahinang sabi ni Dalisay habang tinatanggap ang baso. Ramdam niya ang lamig ng salamin sa kanyang palad, ngunit mas mabigat ang katahimikang bumabalot sa pagitan nilang dalawa. "Sige na, inumin mo na habang malamig pa," udyok ni Lakan. May kakaibang tensyon sa kanyang mga mata. Nakangiti siya, pero ang nangiting iyon ay tila pilit. Hindi umaabot sa kanyang mga mata, para bang may hinihintay siyang mangyari. Itinaas ni Dalisay ang baso. Naamoy niya ang halimuyak ng prutas, matamis, pero may kakaibang bigat na hindi niya maipaliwanag. "Para sa anibersaryo natin," bulong niya, habang diretsyong nakatingin sa mga mata ng kanyang asawa. Sa titig na yon, may halo ng lungkot, tapang, at isang tahimik na pag-unawa. Dahan-dahan niyang inilapit ang baso sa kanyang mga labi. Tahimik na nakamasid si Lakan, halos hindi kumikilos, tila pinipigil ang kanyang hininga. Isang sandali na lang at may isang bagay na tiyak na magbabago. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang inilalapit ang baso sa kanyang bibig. Ramdam niya ang bigat ng tingin ni Lakan na nakapako sa kanya. Isang titig na puno ng lihim, tensyon, at hindi masabing intensyon. Isang lagok na lang, at magpapatuloy ang dahan-dahang paghinto ng kanyang puso. Ngunit bago pa man dumampi ang malamig na likido sa kanyang labi, biglang ipinikit ni Dalisay ang kanyang mga mata. Pilit niyang inalala ang mukha ng kanyang anak na si Hiraya. "Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi kita iiwan sa mga halimaw na ito." Isang maikling tili ang pinakawalan ni Dalisay. Sinasadya niyang ilaylay ang kanyang katawan at hinayaang bumuka ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, bumagsak ang baso sa matigas na sahig ng kusina. Crash! Nagkalat ang bubog. Ang kulay pulang juice ay dumanak sa puting tile, parang sariwang dugo na kumalat sa sahig. "Dalisay!" sigaw ni Lakan, halatang gulat at inis. "Anong nangyari sa'yo?" "Hon, pasensya na," hingal na sabi ni Dalisay habang nakahawak sa kanyang ulo at umaakting na tila hihimatayin. Bigla na namang nagdilim ang paningin ko. Ang hilo. Hindi ko na makayanan. Mabilis na lumapit si Lakan, hindi upang alalayan siya ng tapat, kundi upang tingnan ang natapong juice. Sayang na sayang ang tingin nito sa laso na dapat ay nasa loob na ng katawan ng asawa. "Napakahampas lupa mo talaga kahit kailan." Isang matinis na boses ang umaling-awngaw mula sa pinto. Si Doña Gunita, nakataas ang kilay at nanlilisik ang mga mata. "Baso na nga lang, hindi mo pa mahawakan ng maayos. Anibersaryo niyo ngayon, tapos magkakalat ka ng bubog?" "Pasensya na po, Mama Gunita," nakayukong sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga luha ay totoo. Luha ng galit at hinagpis. "Lilinisin ko na lang po." "Huwag na,"
Baka masugatan ka pa, lalo ka lang maging pabigat, sabi ni Lakan, pilit na pinapakalma ang sarili. Umakyat ka na muna sa taas. Magpahinga ka. Ako na ang magtatawag sa katulong. Hindi na, Hon. Ako na. Kasalanan ko to, giit ni Dalisay. Kumuha siya ng isang makapal na bimpo. Habang nakatalikod ang mag-ina na nagbubulungan sa inis, mabilis na idiniin ni Dalisay ang bimpo sa bahagi ng sahig kung saan may mga latak pa ng juice. Siniguro niyang masipsip ng tela ang pinakasentro ng likido. Mabilis niya itong isinilid sa bulsa ng kanyang apron bago pa sila lumingon. Nang makaakyat sa kwarto, agad na nilak ni Dalisay ang pinto. Hinihingal siya. Kinuha niya ang maliit na piraso ng tela mula sa bulsa at mabilis na inilagay sa loob ng isang plastic sachet. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, ang secret phone na itinago niya, simula nang mapansin niyang tila binabantayan ni Lakan ang bawat tawag niya. Sa loob ng address book, iisang pangalan lang ang nakasulat, Bagwis. Matagal bago sumagot ang kabilang linya. Dalisay, bakit ka napatawag ng ganitong oras? Ang boses ni attorney, Bagwis Mondragon ay baritono, matatag, at laging may dalang kapanatagan. Siya ang kababata ni Dalisay, ang kanyang knight in shining armor noong bata pa sila, na ngayon ay isa na sa pinakamakapangyarihang abogado sa bansa. Bagwis, tulungan mo ako, bulong ni Dalisay. Halos hindi na lumalabas ang boses dahil sa yak. Pinapatay nila ako. May laso ng iniinom ko. Nakuha ko ang sample. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Narinig ni Dalisay ang pagkalampag ng mga papel sa kabilang dulo. Ano? Nasaan ka? Susunduin kita ngayon din. Maautoridad na sabi ni Bagwis. Hindi maaari. Nakabantay sila. Kung aalis ako ngayon, kukunin nila si Hiraya sa akin. Alam mong may koneksyon si Lakan sa korte. Gagamitin niyang dahilan ang sakit-sakitan ko para sabihing baliw ako at itago ang anak ko. Dalisay, makinig ka. Seryosong sabi ni Bagwis. Ipadala mo sa akin ang sample na yan. Ngayon din. May tauhan ako na maghihintay sa labas ng subdivision nyo. Magpanggap ka lang na may ipapadeliver na pagkain. Susuriin natin yan sa lab ng kaibigan kong doktor. Lumipas ang ilang oras na tila ba bawat minuto ay 1 taon. Habang nasa ibaba ang mga bisita at naririnig ni Dalisay ang tawanan ni Lakan at Solana, naghihintay siya sa dilim. Nag-vibrate ang kanyang phone. Nakuha ko na. Maghintay ka. Bagwis. Halos madaling araw na nang muling tumunag ang cellphone ni Dalisay. Bagwis, ano ang resulta? Dalisay, makinig kang mabuti. May himig ng puot sa boses ni Bagwis. Ang sample na binigay mo, positibo ito sa bunga ng tulog. Isa itong neurotoxin na unti-unting pinaparalisa ang nervous system mo. Kung nainom mo yung doble dosis na sinasabi mo kanina, posibleng bukas ng umaga, hindi ka na nagising. Napahawak si Dalisay sa kanyang leeg. Parang nararamdaman niya ang malamig na kamay ni Lakan na sumasakal sa kanya. Kailangang mag-report tayo sa pulis, Dalisay. I'll file for a protection order, sabi ni Bagwis. Hindi sapat yun, Bagwis. Matigas na sabi ni Dalisay. Ang kanyang tinig na dati ay malambot ay biglang naging parang bakal. Kilala mo ang pamilya Samaniego. Mabibili nila ang mga saksi. Gagawa sila ng paraan para mabaliktad ako. Gusto kong mawala sila ng tuluyan. Gusto kong makita ang mukha nila kapag akala nila ay nagtagumpay na sila. Bago ko sila hilahin pababa sa impyerno. Anong balak mo? Tanong ni Bagwis. Tumingin si Dalisay sa salamin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang natitira na lang ay ang nagbabagang apoy ng paghihiganti. Kailangan nilang maniwala na patay na ako. Bagwis, kailangan kong mawala para muli akong mabuhay bilang kanilang pinakamatinding bangungot. Sa gitna ng katahimikan, isang anino ang dumaan sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Dalisay. Hindi niya alam. Kanina pa nakikinig si Doña Gunita sa labi.
Ngumisi si Lakan habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin ng kanyang opisina. Suot niya ang isang mamahaling relos, regalo ni Solana. Para sa kanya, ang buhay ay isang laro ng kapangyarihan at sa larong ito, siya ang laging panalo. Kaunting tiis na lang, Solana. Bulong niya sa kawalan. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Gunita. Baka sa mukha ng matanda ang pagkabahala. Lakan, kailangang mag-ingat tayo. Kaninang madaling araw, narinig ko si Dalisay na may kausap sa telepono. May binabanggit siyang lason at sample. Napatigil si Lakan, ngunit agad din siyang tumawa ng mapait. Ma, guni-guni mo lang yan. Sa dami ng bunga ng tulog na nainom niya, unti-unti nang nasisira ang utak niyon. Baka nananaginip lang ng gising ang asawa ko. Sana nga, Lakan, dahil kung malaman niya ang totoo bago siya malagutan ng hininga, malaking abala yan. Sagot ng matanda bago lumabas. Hindi nagtagal, isang pamilyar na pabango ang humalimuyak sa silid. Si Solana. Pumasok siya na tila ba siya ang reyna ng kasabukang liwayway. Dire-diretso siyang umupo sa swivel chair ni Lakan at itinaas ang kanyang mga paa sa mesa. Oh, kumusta ang malapit ng mamatay mong asawa? Tanong ni Solana habang nagkukulay ng kuko. Heto, nagkakalat ng bubog sa kusina, pero huwag kang mag-alala, Sol. Doble na ang dosis niya simula kagabi. Konting panahon na lang. Magagawa na natin ang gusto nating kasal sa Paris. Tumayo si Solana at lumapit kay Lakan. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito. Kailangan nating magmadali, Lakan. I'm late. 2 weeks na. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Buntis ka? Kaya kailangang mawala na si Dalisay sa eksena. Ayokong lumaki ang anak natin na kabit ang tawag sa akin. Gusto ko, pag alis ng kabaong niya rito, ako na ang papasok. Bilang bagong madam sa Maniego. Hindi nila alam, sa likod ng makapal na kurtina ng balcony, naroon si Dalisay. Naririnig niya ang bawat salita, bawat tawa, bawat plano ng pagpatay sa kanya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa magdugo ito. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa epekto ng lason sa kanyang katawan. Nang umalis ang dalawa upang magmeryenda sa garden, mabilis na lumabas si Dalisay mula sa pinagtataguan. Gamit ang maliit na recording device na ibinigay ni Bagwis sa pamamagitan ni Yaya Ginhawa, lumapit siya sa ilalim ng mabigat na mesang kahoy ni Lakan. Idinikit niya ang recorder sa isang bahaging hindi madaling makita. Dito niyo sasabihin ang lahat ng dumi niyo. Dito niyo itatali ang sarili niyo sa bitayan. Sa isip niya. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kanilang silid tulugan. Binuksan niya ang cabinet at kinuha ang isang maliit na kutsilyo na ginagamit sa pagbalat ng prutas. Matalim ito. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Kinagabihan, pumasok si Lakan sa kwarto. Amoy alak ito at bakas ang kaligayahan sa mukha. Humiga ito sa tabi ni Dalisay na kunyari ay mahimbing nang natutulog. Ang ganda mo pa rin sana, Dalisay. Bulong ni Lakan habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Sayang lang at kailangan mong mamatay para sa ambisyon ko. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Hiraya hanggat kailangan ko siya para sa makuha ang mana mo. Nanigas ang buong katawan ni Dalisay. Ramdam niya ang init ng hininga ng halimaw sa kanyang pisngi. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng unan. Hinahawakan ang malamig na hawakan ng kutsilyo. Isang saksak lang, Lakan. Isang saksak lang sa leeg mo, tapos na ang lahat ng ito. Bulong ng isang madilim na bahagi ng kanyang isip. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi sapat ang pumatay. Gusto niyang makita silang nagmamakaawa. Gusto niyang makita silang mawalan ng lahat, gaya ng unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ipinikit ni Dalisay ang kanyang mga mata nang mariin, hinahayaan ang bawat butil ng luhang dumaloy patungo sa kanyang unan. Bawat haplos ni Lakan sa kanyang buhok ay parang gapang ng isang uod, nakapaninindig balahibo at nakasusuka. Kaunting panahon na lang,
Dalisay. Muling bulong ni Lakan bago ito tuluyang humilik ng mahimbing sa kanyang tabi. Dahan-dahang binitawan ni Dalisay ang hawakan ng kutsilyo sa ilalim ng unan. Ang kanyang buong katawan ay nananakit, tila bawat kalamnan niya ay unti-unting namamatay. Ngunit sa kabila ng panghihina, nanatiling gising ang kanyang diwa. Pinakinggan niya ang bawat hininga ng asawa. Ang bawat paghilik nito ay tila isang paalala ng bawat taon ng panloloko sa kanya. Doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang maliit na gadget na nakadikit sa ilalim ng kama. Isang karagdagang recorder na inilagay niya kanina bago matulog. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang pag-vibrate ng cellphone sound ni Lakan sa ibabaw ng nightstand. Kahit nakapikit, ramdam ni Dalisay ang pag-abot ni Lakan sa phone nito habang ito ay nasa pagitan ng pagtulog at paggising. Sol! Oo, tulog na siya. Mahinang bulong ni Lakan. Sapat lang para marinig ni Dalisay. Huwag kang mag-alala, hindi na siya aabot sa susunod na linggo. Ang bahay na ito, ang lahat ng pera niya, magiging atin na. Isang madiing pikit ang ginawa ni Dalisay. Parang binubuhusan ng kumukulong tubig ang kanyang puso. Hindi lang pala buhay niya ang gusto nilang kunin, kundi pati ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang na ipinamana sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Dalisay sa ingay ng tawanan mula sa baba. Sa tulong ni Yaya Ginhawa, dahan-dahan siyang bumaba kahit tila gawa sa tingga ang kanyang mga binti. Mula sa itaas ng hagdan, nakita niya si Solana na nakaupo na sa kanyang pwesto sa hapagkainan. Hawak nito ang paboritong tasa ni Dalisay. Kasama nito si Doña Gunita na masayang nakikipagkwentuhan habang si Lakan ay nakatingin sa kanila nang may pagmamalaki. Madam Gunita, bagay po ba sa akin ang kwintas na ito? Tanong ni Solana habang hinahaplos ang isang gintong kwintas. Siyempre, Hija. Mas bagay yan sa'yo kaysa sa babaeng yon. Masyadong old-fashioned si Dalisay para sa mga ganyang hiyas. Sagot ng matanda. Hindi na nakapagtimpi si Dalisay. Humakbang siya pababa. Ang bawat yapak ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nang makita siya ng tatlo, biglang tumahimik ang paligid. Ang nangiti sa mga labi ni Solana ay napalitan ng isang mapang uyam na tingin. Oh, Dalisay, gising ka na pala. Bati ni Lakan, walang bakas ng pag-aalala sa boses. Akala ko ay hindi ka nababangon. Gising na ako, Lakan. Makahulugang sagot ni Dalisay. Tumingin siya ng diretso kay Solana. Solana, tila masyado kang napaaga para sa merienda? O baka naman, nagmamadali ka nang makuha ang hindi sayo? Nanigas si Solana, ngunit bago pa man ito makasagot, biglang nakaramdam si Dalisay ng isang matinding pag-ikot ng paligid. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang dibdib ay parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Dalisay? Sigaw ni Yaya Ginhawa na agad sumaklolo sa kanya. Habang unti-unting bumabagsak ang kanyang katawan sa sahig, nakita ni Dalisay ang huling sulyap ni Lakan at Doña Gunita. Wala silang ginawa. Nakatayo lang sila doon, pinapanood siyang mamatay, habang ang isang baso ng sariwang juice ay tahimik na naghihintay sa ibabaw ng mesa. Nagising si Dalisay sa loob ng kanyang silid, ngunit hindi ang pamilyar na amoy ng lavender ang sumalubong sa kanya, kundi ang amoy ng gamot at kaba. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Yaya Ginhawa, namumula ang mga mata sa kaiiyak. Salamat sa Diyos. Gising ka na, Dalisay. Bulong ng matanda. Si Hiraya, nasaan ang anak ko? Agad na tanong ni Dalisay, kahit hirap siyang igalaw ang kanyang mga labi. Kasama ni Lakan sa garden, pinagmumukha niyang maayos silang ama at anak. Dahil may mga bisitang darating mamaya, sagot ni Ginhawa. Pagkatapos, may kinuha siyang maliit na kulay asul na vial mula sa kanyang bulsa. Ibinigay ito ng tauhan ni Attorney Bagwis. Sabi niya, inumin mo ito bago ang hapunan. Tinitigan ni Dalisay ang maliit na bote.
Ito ang counter-agent na sinasabi ni Bagwis. Pabababain nito ang tibok ng kanyang puso sa antas na halos hindi na mararamdaman ng tao, maging ng mga simpleng kagamitang medikal. Magmumula siyang bangkay, ngunit mananatiling gising ang kanyang diwa sa loob ng ilang oras. Mapanganib ito, ginhawa, bulong ni Dalisay. Kapag hindi dumating sa oras ang doktor ni Bagwis sa ospital, baka tuluyan na akong malagutan ng hininga. Magtiwala tayo sa kanya, Dalisay. Wala na tayong ibang paraan. Pampalakas loob ng matanda. Tumayo si Dalisay at lumapit sa salamin. Kumuha siya ng makeup kit. Sa halip na itago ang kanyang kaputlaan, lalo niya itong binigyang diin. Nilagyan niya ng kaunting itim sa ilalim ng kanyang mga mata upang magmukhang lalong hapo at malapit ng bumigay ang katawan. Isang walking corpse. Nang sumapit ang oras ng hapunan, bumaba siya. Ang hapagkainan ay puno ng marangyang pagkain, lechon, hipon, at iba't ibang putahe. Nakaupo doon si Lakan, Doña Gunita, at ang nakangiting si Solana. O Dalisay, mabuti at nakababa ka. Madiing sabi ni Doña Gunita. Akala ko ay didiretso ka na sa kabilang buhay kaninang hapon. Hindi sumagot si Dalisay. Naupo siya sa tapat ni Lakan. Tumingin siya kay Hiraya na nakaupo sa dulo. Anak, patawarin mo si Mama. Kailangan ko itong gawin para sa kalayaan natin, aniya sa kanyang isip. Hon, uminom ka muna, ani Lakan. Sabay abot ng isang baso ng paborito niyang juice. Alam ni Dalisay, ito na ang huling dosis. Ang dosis na magtatapos sa kanyang paghihirap sa kamay ng mga samaniego. Bago niya tanggapin ang baso, lumingon siya kay Solana. Solana, salamat sa pagbisita. Sana ay mabusog ka sa hapunang ito. Dahil baka ito na ang huling pagkakataon na makakain ka ng payapa sa bahay na ito. Naguluhan si Solana, ngunit isang matamis na ngiti lang ang isinagot ni Dalisay. Ininom ni Dalisay ang counter-agent na ibinigay ni Bagwis bago pa siya bumaba. At ngayon, dahan-dahan niyang itinaas ang baso ng lason na ibinigay ni Lakan. Lahat sila ay nakatingin. Si Doña Gunita na tila naghihintay ng isang palabas. Si Solana na excited na makuha ang korona. At si Lakan, ang asawang nangakong mamahalin siya, na ngayon ay nanonood sa kanyang unti-unting pagpanaw. Uminom si Dalisay. Isang malaking lagok. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman niya ang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Ang bawat ingay sa paligid ay tila lumalayo. Ang liwanag ng chandelier ay unti-unting nagiging malabo. Lakan, tawag ni Dalisay. Ang boses niya ay galing na sa ilalim ng lupa. Bakit, Hon? May masakit ba? Tanong ni Lakan. Pilit na itinatago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Tumayo si Dalisay, ngunit bago pa siya makahakbang, bumigay ang kanyang mga tuhod. Kumapit siya sa mantel ng mesa, dahilan upang mahulog ang mga plato at baso. Ang ingay ng pagkabasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mama! Mama! Sigaw ni Hiraya habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Nakahiga si Dalisay sa sahig, naninigas ang katawan, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa kisame. Nakita niya si Lakan na lumapit. Hinawakan ng kanyang pulso at dahan-dahang tumingin kay Doña Gunita. Tumango si Lakan sa kanyang ina, isang tango na nagsasabing, wala na siya. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw ni Lakan sa mga katulong, isang acting na pang best actor. Dalisay, wag mo kaming iwan. Sa gitna ng kaguluhan, habang nararamdaman ni Dalisay ang paghinto ng kanyang paghinga, narinig niya ang mahinang bulong ni Solana sa kanyang tabi. Sa wakas, Dalisay, akin na ang lahat. Ngunit sa loob ng kanyang nanlalamig na katawan, isang huling pangako ang binuo ni Dalisay. Hihintayin kita sa impyerno, Solana, at ako mismo ang magbubukas ng pinto para sa inyo. Mabilis ang bawat hakbang ni Attorney Bagwis Mondragon sa pasilyo ng San Isidro Medical Center.
Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila ba mabilis na tibok ng kanyang puso. Kahit alam niya ang plano, hindi niya mapigilan ang pangamba. Paano kung nagkamali sila ng kalkulasyon? Paano kung ang lason ni Lakan ay mas matindi kaysa sa panlaban na ibinigay niya? Nang marating niya ang tapat ng emergency room, bumungad sa kanya ang isang tagpong nagpakulo ng kanyang dugo. Naroon si Lakan, nakaluhod sa sahig, habang sapo ang kanyang mukha. Umiiyak ito ng malakas. Isang nakakarinding iyak na alam ni Bagwis na kasing peke ng kanyang pagkatao. Sa tabi nito ay si Doña Gunita, nakahawak sa balikat ng anak, habang si Solana naman ay nakatayo sa isang sulok, nakatakip ang panyo sa bibig, pero bakas sa mga mata ang kislap ng tagumpay. Attorney Bagwis, nandito ka na pala, sabi ni Lakan nang mapansin siya. Tumayo ito, puno ng luha ang muka. Ang asawa ko, si Dalisay. Wala na raw siya. Hindi sumagot si Bagwis. Tiningnan niya si Lakan ng diretso sa mga mata. Gusto kong marinig mismo sa Dr. Lakan. Eksaktong lumabas si Dr. Aris, ang matalik na kaibigan ni Bagwis. Nakasabwat sa planong ito. Seryoso ang mukha ng doktor, dala ang isang clipboard na tila bahatol ng kamatayan. I'm sorry, Mr. Samaniego. Ginawa namin ang lahat, pero hindi na kinaya ng puso ng asawa niyo. Time of death, alas 8:45 ng gabi. Cardiac arrest dulot ng matinding panghihina ng katawan. Deklara ni Dr. Aris. Humagulgol muli si Lakan. Dalisay, bakit mo kami iniwan? Gusto siyang sikmuraan ni Bagwis. Magaling. Napakagaling mong artista sa isip niya. Dahil biglaan ang nangyari, kailangang ayusin agad ang mga dokumento. Sabi ni Bagwis sa malamig na tono. Lakan, bilang abogado ng pamilya at malapit na kaibigan ni Dalisay, ako na ang bahala sa pag-aayos ng lahat ng papeles. Ipapalipat na natin ang bangkay sa morgue para sa preparasyon. Gusto ko siyang ipakremate agad, Bagwis. Mabilis na singit ni Doña Gunita. Ayokong makita ang apo ko na naghihirap habang nakikitang nakaburol ang kanyang ina. Mas mabuting abo na lang siya agad. Napakunot ang noo ni Bagwis. Gusto nilang burahin ang ebidensya agad. Hindi maari, Madam Gunita. Sagot ni Bagwis. May mga protocol na kailangang sundin, lalo na't biglaan ang pagkamatay. Hayaan niyo muna ang ospital na gawin ang tungkulin nila. Matapos ang ilang oras ng pakikipagtalo, nailipat din ang katawan ni Dalisay sa isang malamig at tahimik na silid sa morgue. Nang masiguro ni Bagwis na wala nang nakabantay na tauhan ni Lakan, mabilis siyang pumasok sa loob kasama si Dr. Aris. Naroon si Dalisay, nakahiga sa ibabaw ng metal na mesa na babalot ng puting tela. Ang kanyang balat ay kasing puti na ng telang nakatakip sa kanya. Ang lamig ng silid ay sapat na upang magpatigil ng hininga ng sinuman. Aris, nasaan ang panggising? Tanong ni Bagwis, halata na ang kaba sa boses. Mabilis na kumuha ng hiringgilya si Dr. Aris at itinurok ito sa braso ni Dalisay. Kailangang gumana ito sa loob ng 3 minuto. Kung hindi, magiging totoo ang deklarasyon ko kanina. Bawat segundo ay tila 1 oras para kay Bagwis. Hinawakan niya ang kamay ni Dalisay. Malamig ito. Dalisay, gumising ka. Huwag mo kaming bibiguin para kay Hiraya. 1 minuto, walang galaw. 2 minuto. Nanatiling tahimik ang silid. Sa 3 minuto, biglang dumaing si Dalisay. Isang malalim at gulantang na paghinga. Parang isang taong galing sa ilalim ng dagat na sa wakas ay nakaahon. Ha! Mabilis na bumangon si Dalisay habang sapo ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng gulat. Dalisay. Dahan-dahan lang. Alalay ni Bagwis. Lumingalinga si Dalisay. Nang makita niya si Bagwis at ang paligid, unti-unting bumalik ang kanyang alaala. Ang lason, ang hapunan, ang tawa ni Solana. Sila! Nasaan sila? Tanong ni Dalisay. Paos ang boses.
Nasa itaas sila, nagpaplano na para sa iyong libing, sagot ni Bagwis. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Tumayo si Dalisay, kahit medyo nanginginig pa ang kanyang mga binti. Lumapit siya sa maliit na bintana ng morgue na nakasilip sa parking lot sa ibaba. Mula doon, nakita niya si Lakan. Hindi na ito umiiyak. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang sasakyan habang nakayakap kay Solana. Kitang-kita ni Dalisay kung paano kinuha ni Lakan ang kanyang gintong wedding ring mula sa kanyang bulsa. Ang sing-sing na kinuha nito mula sa kanyang daliri bago siya ipinasok sa bag ng bangkay. Pinitik ni Lakan ang sing-sing patungo sa basurahan ng ospital bago hinalikan si Solana sa gitna ng kadiliman. Naningkit ang mga mata ni Dalisay. Ang bawat selula sa kanyang katawan na kanina lang ay tila patay. Ngayon ay nagbabaga sa galit. Hayaan mo silang magdiwang, Bagwis, bulong ni Dalisay, habang ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang multong naghahanap ng katarungan. Dahil sa bawat sandali ng kanilang saya, unti-unti ko silang lulutuin sa sarili nilang apoy. Patay na si Dalisay na asawa ni Lakan, pero ang Dalisay na sisira sa buhay nila, kakabangon pa lang. Abo nga, 3 araw pa lang ang nakalilipas mula nang ideklarang patay si Dalisay. Ngunit ang kasabukang liwayway ay hindi na amoy pighati. Sa halip, ang malamyos na amoy ng mamahaling pabango ni Solana ang humahalimuyak sa bawat sulok ng mansyon. Solana. Humarap si Solana sa malaking salamin sa loob ng master bedroom, ang kwartong dating pag-aari ni Dalisay. Suot niya ang isang kulay pulang seda na nightgown habang sinusuri ang mga alahas na nakalatag sa ibabaw ng vanity mirror. Bagay na bagay sa akin. Nakangising bulong ni Solana habang isinusukat ang isang diamanteng kwintas na pag-aari ng yumaong asawa ni Lakan. Sa labas ng bintana, sa malawak na hardin, isang apoy ang naglalagablab. Hindi ito apoy para sa pagluluto. Pinagmamasdan ni Solana mula sa itaas kung paano itapon ng mga tauhan ni Lakan ang mga damit, sapatos, at kahit ang mga paboritong libro ni Dalisay sa nagbabagang apoy. Ang usok ay tila isang itim na anino na nagpapaalam sa nakaraan. Linisin niyo ang lahat, sigaw ni Solana mula sa balcony. Ayoko nang makakita ng kahit anong gamit na magpapaalala sa babaeng yun. Sa isang sulok ng hagdan, nakatayo ang maliit na si Hiraya. Nakayakap ang bata sa kanyang lumang manika, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga mata ay mugto na sa kaiiyak mula noong gabing mawala ang kanyang ina. Mama, nasaan ka na po? Bulong ng bata. Narinig ito ni Solana. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Ang tunog ng kanyang high heels ay tila bawat saksak sa puso ng bata. Hoy bata! Tumigil ka sa kakamungot mo! Bulyaw ni Solana. Wala na ang nanay mo. At simula ngayon, ako na ang susundin mo sa bahay na ito. Kung ayaw mong matulog sa labas, kasama ng mga aso, tumigil ka sa pag-iyak. Hindi ka namin kailangan dito. Gusto ko ang mama ko. Sigaw ni Hiraya sa gitna ng kanyang pighati. Eksaktong pumasok si Lakan sa pinto. Bit-bit ang ilang papeles ng mana, nakakapirma lang niya. Anong gulo ito? Lakan, pagsabihan mo nga itong anak mo. Reklamo ni Solana. Nagpapaawa ang boses. Sinusubukan ko lang naman siyang damayan. Pero sinisigawan niya ako. Napakawalang galang. Tumingin si Lakan kay Hiraya nang may matinding galit. Wala ni katiting na awa sa kanyang mga mata para sa sariling anak. Hiraya, humingi ka ng tawad kay Tita Sol mo. Ayoko. Masama siyang tao. Pinatay niyo ang mama ko. Sigaw ng bata. Isang malakas na pak. Ang umalingaw-ngaw sa sala. Sinampal ni Lakan ang sariling anak. Tumilapon si Hiraya sa sahig na bitawan ang kanyang manika. Ang gilid ng kanyang labi ay pumutok at nagdugo. Huwag mo akong sasagutin ng ganyan. Utang mo sa akin ang buhay mo at ang pagtira mo sa bahay na ito. Sigaw ni Lakan. Ginhawa!
Dalhin mo itong batang ito sa kwarto niya at huwag pakakanin hanggat hindi natututo ng leksyon. Mabilis na lumapit si Yaya Ginhawa. Nanginginig ang mga kamay habang kinakarga ang umiiyak na si Hiraya. Habang paakyat sila, pasimpleng kinapa ni Ginhawa ang kanyang bulsa. Doon, ang kanyang cellphone ay lihim na kumukuha ng video sa buong pangyayari. Dalisay. Sa isang ligtas na bahay na pag-aari ni Bagwis sa labas ng probinsya, nakaupo si Dalisay sa harap ng isang laptop. Ang kanyang mukha ay tila estatwa sa tindi ng kanyang nararamdaman habang pinapanood ang video na ipinadala ni Ginhawa. Nang makita niya ang pagsampal ni Lakan kay Hiraya, isang impit na sigaw ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa gilid ng mesa hanggang sa mabasag ang kuko nito. Lakan, Solana, bulong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay hindi na galing sa isang biktima, kundi galing sa isang hukom na handang magbigay ng hatol. Lumapit si Bagwis at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Dalisay, kailangan mong kumalma. Malapit na ang lamay. Doon tayo magsisimula. Humarap si Dalisay kay Bagwis. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Hindi na ako magpapakalma, Bagwis. Anya sa isang boses na nakapapanindig balahibo. Pinanood ko silang sunugin ang pagkatao ko. Pinanood ko silang saktan ang anak ko. Ngayon, panonoorin ko silang mabulok sa sarili nilang kasamaan. Bagwis, ihanda mo na ang lahat. Sa gabi ng lamay, sisiguraduhin kong ang impyerno ay aakyat sa kasabukang liwayway. Kinuha ni Dalisay ang isang itim na belo. Isinuot niya ito at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang multo ng nakaraan ay handa na para sa kanyang huling paghihiganti. Ang kasabukang liwayway ay nababalot ng kulay puti. Puting mga bulaklak, puting mga kandila, at mga puting telang nakasabit sa bawat sulok. Ngunit sa likod ng malinis at banal na anyo ng mansyon, isang madilim na katotohanan ang pilit na itinatago. Tumayo si Lakan sa harap ng isang engrandeng kabaong. Sa loob nito ay isang estatwang gawa sa sap, wax, na kamukhang kamukha ni Dalisay, na dumaan sa mahusay na pag-aayos ng mga tauhan ni Bagwis upang magmukhang totoong tao. Sa labas, dagsa ang mga bisita, mga politiko, negosyante, at mga kaibigan ng pamilya sa Maniego. Napakasakit, Lakan, sabi ng isang senador habang tinatapik ang balikat ni Lakan. Napakabata pa ni Dalisay. Salamat, senador, sagot ni Lakan habang pilit na pinatutulo ang isang luha. Siya ang liwanag ng buhay ko. Hindi ko alam kung paano kami magpapatuloy ni Hiraya nang wala siya. Sa kabilang dako, abala si Doña Gunita sa pag-aasikaso ng buffet. Katabi niya si Solana, na kahit nakasuot ng itim na morning dress, ay hindi maitago ang kislap sa mga mata. Hinaan mo ang ngangiti mo, Solana, bulong ni Doña Gunita. Baka mahalata tayo ng mga tao, magpanggap kang malungkot. Pasensya na, madam, hindi ko lang mapigilan ang saya, sagot ni Solana. Sa wakas, ang lahat ng atensyong ito, sa akin na mapupunta pagkatapos nito. Eksaktong 9:09 ng gabi, pumasok si Attorney Bagwis Mondragon. Seryoso ang kanyang mukha, bit-bit ang isang briefcase at isang flash drive. Sumunod sa kanya ang ilang mga lalaking nakasuit na may dalang malaking projector screen. Sandali lang, Bagwis, harang ni Lakan. Anong ibig sabihin nito? Hindi ito ang oras para sa negosyo. Lakan, narito ako bilang tagapagpatupad ng huling habilin ni Dalisay. Malakas na sabi ni Bagwis, sapat na para marinig ng lahat ng bisita. Bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng isang video testament. Mahigpit ang kanyang bilin na dapat itong panoorin ng lahat sa ikatlong gabi ng kanyang lamay. Kinabahan si Doña Gunita. Ngayon pa ba? Maari naman nating gawin yan ng pribado. Ipinipilit ng batas at ng huling kahilingan ng namayapa, madam, giit ni Bagwis. Dahil sa dami ng mga saksi at media na naroon,
Wala nang nagawa si Lakan kundi pumayag. Pinatay ang mga ilaw sa mansyon. Ang tanging liwanag na natira ay ang mga kandila sa tabi ng kabaong. Bumukas ang projector screen. Isang video ni Dalisay ang lumitaw. Mukha siyang maputla, ngunit napakaamo sa video. Na tila ba kinunan ito noong mga huling araw niya. Kung pinapanood niyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Panimula ni Dalisay sa video. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kalungkutan. Nakahinga ng maluwag si Lakan. Akala ko kung ano na, sabi niya sa sarili. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Dalisay. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Ngunit bago ako tuluyang mamaalam, gusto kong malaman niyo ang katotohanan. Ang pagkamatay ko ay hindi isang aksidente. Hindi rin ito dahil sa sakit. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nanigas ang panga ni Lakan. Lakan, Solana, Mama Gunita. Sambit ni Dalisay sa video. Akala niyo ba ay hindi ko alam? Akala niyo ba ay bulag ako sa bawat patak ng lason na inilalagay niyo sa juice ko araw-araw? Biglang nag-flash sa screen ang mga dokumento mula sa lab. Ang resulta ng pagsusuri sa lason na bunga ng tulog. Sumunod ang isang audio recording. Ang usapan ni Lakan at Doña Gunita sa opisina tungkol sa pagpapabilis ng pagkamatay ni Dalisay. Patayin niyo yan. Fake yan. Sigaw ni Lakan. Sinusubukang sugurin si Bagwis. Ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard ni Bagwis. Ang huling bahagi ng video ang pinaka-shocking sa lahat. At ang pinakamahalaga sa lahat, wika ni Dalisay sa screen, ang lahat ng pag-aari ng mga Samaniego, ang mansyon na ito, ang korporasyon, at ang lahat ng inyong yaman ay nakapangalan sa akin at sa aking mga magulang. Sa oras na mamatay ako sa hindi natural na paraan, lahat ng ito ay mapupunta sa isang trust fund para kay Hiraya sa ilalim ng pangangalaga ni attorney. Bagwis, Lakan, wala kang makukuha. Kahit isang kusing. Natahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Lakan at ang hikbi ni Solana sa takot. Kasalanan ito ng abogadong yan. Sinisiraan niyo ako. Amok ni Lakan. Patay na si Dalisay. Wala na siyang magagawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsigaw, isang malakas na hangin ang pumasok mula sa malaking pinto ng mansyon. Ang mga kandila ay nagmuntikang mamatay. Isang figura ang aninag sa may pinto. Isang babaeng nakasuot ng mahabang puting bestida, ang buhok ay nakalaylay at ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Lakan. Lahat ng mga bisita ay napapaatras. Ang ilan ay nagsisigaw ng multo. Dahan-dahang humakbang ang babae patungo sa liwanag. Hindi siya multo. Siya ay buhay, humihinga at puno ng puot. Sabi mo, wala na akong magagawa, Lakan, sabi ng babae. Ang boses ay eksaktong katulad ng sa video, pero mas matalim at mas totoo. Napaupo si Doña Gunita sa sahig dahil sa gulat. Si Solana ay napasandal sa kabaong, nanginginig ang buong katawan. Di Dalisay? Nauutal na, sabi ni Lakan, habang ang kanyang mukha ay kasing puti na ng mga bulaklak sa paligid. Tumayo si Dalisay sa tabi ng kanyang sariling kabaong. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Surprise, Lakan. Akala mo ba ay madali akong mamatay? Nagkamali ka. Dahil ngayong gabi, ang impyernong inihanda mo para sa akin ay sa inyong tatlo mapupunta. Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay nakabibingi, sapat na para marinig ang bawat pagpatak ng kandila sa sahig. Ang mga bisita ay tila mga estatwang hindi makapaniwala. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi multo. Ang kanyang dibdib ay gumagalaw sa bawat paghinga at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa buhay. Dalisay, dahan-dahan akong naglakad patungo kay Lakan. Bawat tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila hatol ng kamatayan para sa kanya. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang lalaking dati ay tinitingnan ko ng may pagmamahal. Ngayon ay mukhang isang basang sisiw na natatakot sa sariling anino. Buhay ako, Lakan.
Sabi ko sa isang boses na malamig pa sa morgue. Hindi mo ba ako yayakapin? Hindi ba't ito ang pinagdarasal mo sa harap ng mga tao? Ang muli akong makita? Ha, hindi. Hindi maari ito. Nauutal na sabi ni Lakan habang paatras ng paatras. Patay ka na. Nakita ko. Nakita ko ang katawan mo. Ang nakita mo ay ang iyong sariling kasakiman, Lakan. Sagot ko. Masyado kang naging kampante sa lason mo. Nakalimutan mong ang asawa mo ay hindi lang basta biktima. Ako ang nagpundar ng lahat ng meron ka ngayon. Lumingon ako kay Solana. Nakasandal siya sa gilid ng aking rong na kabaong. Hawak-hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang dating matapang na muka ay lukot na sa takot. At ikaw, Solana, tawag ko sa kanya. Bagay ba sa iyo ang kwintas ko? Bagay ba sa iyo ang tumayo sa tabi ng asawa ko? Sayang, dahil ang tanging kwintas na isusuot mo simula bukas ay ang bakal na rehas ng kulungan. Dalisay, makinig ka! Biglang sumigaw si Doña Gunita mula sa sahig. Pilit na tumatayo kahit nanginginig. Kawalang galang ito. Isang malaking iskandalo ang ginagawa mo. Pamilya tayo. Natawa ako ng mapait. Isang tawang walang halong saya. Pamilya? Ang pamilya ba ay naglalagay ng lason sa juice ng kanilang manugang? Ang pamilya ba ay nagpaplano kung paano itatapon ang bangkay ng ina ng kanilang apo? Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang mga gilid na pinto ng kapilya. Pumasok ang mga tauhan ng NBE at lokal na pulisya sa pangunguna ng isang opisyal na kasama ni Bagwis, Lakan Samaniego, Doña Gunita Samaniego, at Solana Velez. Seryosong sabi ng opisyal, inaaresto kayo sa kasong conspiracy to commit murder at frustrated parricide. Mayroon kaming sapat na ebidensya, kabilang ang mga video, audio recordings, at ang testimonya ng mga doktor. Nabulabog ang mga bisita. Ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Ang ingay ng mga shutter at flash ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ng mga traidor. Bitawan niyo ako. Wala kayong ebidensya. Amok ni Lakan habang pinoposasan ng mga pulis. Dalisay? Akala mo ba nanalo ka na? Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Lumapit sa akin si Bagwis. Protektadong inilagay ang kanyang braso sa likuran ko. Tapos na ang palabas niyo, Lakan. Ang lahat ng account niyo ay naka-freeze na. Wala na kayong kapangyarihan. Habang hinihila si Solana palabas, nagwala ito at nagsisigaw. Lakan, gawin mo ang paraan. Sabi mo, ayos na ang lahat. Sabi mo, mamamatay na siya. Pinanood ko silang lisanin ng kapilya. Ang bawat hakbang nila palabas ay tila pag-alis ng isang mabigat na tinik sa aking puso. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang maliit na kamay na yumakap sa aking binti. Mama. Napaluhod ako at niyakap ng mahigpit si Hiraya. Anak, narito na si Mama. Hindi na tayo sasaktan ni sino man. Ngunit bago pa man sila tuluyang mailabas ng pinto, huminto si Lakan. Tumingin siya sa akin ng may mapait at madilim na ngiti. Isang nangiting nagsasabing hindi pa siya tapos. Magsaya ka na, Dalisay. Sigaw ni Lakan sa gitna ng kaguluhan. Pero huwag mong kakalimutan, si Hiraya, akala mo ba ay protektado mo siya? Hindi mo ba itatanong sa akin kung bakit hindi mo siya makukuha sa korte? Dahil alam nating dalawa ang totoo, na hindi mo siya tunay na anak. Nanigas ang buong katawan ko. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay muling nabuhay, mas malakas at mas matalim kaysa kanina. Tumingin ako kay Hiraya, pagkatapos ay kay Lakan. Ang huling alas ng demonyo ay inilapag na niya sa mesa. Ang huling sigaw ni Lakan ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng kapilya. Ang mga reporter na kanina ay nakatutok sa pag-aresto. Ngayon ay tila mga buwitreng lumapit sa amin. Ang mga mikropono ay halos isaksak na sa aking mukha. Dalisay, totoo ba ang sinabi ni Lakan?
Hindi mo ba tunay na anak si Hiraya? May kabit ka rin ba kaya kanya gustong patayin? Naramdaman ko ang panginginig ni Hiraya sa aking bisig. Mabilis kong tinakpan ang kanyang mga tainga. Huwag kang makikinig anak. Nandito si Mama. Bulong ko. Kahit ang sarili kong puso ay tila dinidikdik sa kaba. Bakit ka natahimik, Dalisay? Tawa ni Lakan habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng demonyong katuwaan. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa lahat na ang malinis na si Dalisay ay nagdala ng anak ng ibang lalaki sa loob ng kasabukang liwayway. Wala kang karapatan sa Mana. Wala kang karapatan kay Hiraya. Tumingin ako kay Doña Gunita. Nakatayo na siya ngayon. May bahid ng tagumpay sa kanyang matandang mukha sa kabila ng mga posas sa kanyang kamay. Akala mo ba ay ikaw lang ang may alas, Dalisay? Asar ng matanda. Saksi ako. Alam kong hindi dugo ni Lakan ang nananalaytay sa batang yan. Huminga ako nang malalim. Tumingin ako kay Bagwis. Nakita ko sa kanyang mga mata ang suporta at ang pagtango. Isang senyalis na ito na ang tamang oras. Tama ka, Lakan. Malakas kong sabi. Ang lahat ay natahimik. Ang mga flash ng kamera ay tumigil ng sandali. Hindi mo anak si Hiraya. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga bisita. Nakita ko ang nangisi ni Lakan na lalong lumapad. Pero ang hindi mo sinabi sa kanila, pagpapatuloy ko habang unti-unting lumalapit sa kanya, ay ang dahilan kung bakit. Lakan, sabihin mo sa kanila, bakit kailangan nating dumaan sa IVF, in vitro fertilization, gamit ang isang anonymous donor? Biglang nawala ang nangisi ni Lakan. Napalitan ito ng gulat at takot. Gusto niyo ba ng katotohanan? Harap ko sa media. Si Lakan Samaniego ay baog. Dahil sa komplikasyon ng sakit niya noong bata pa siya, nabaog ang dakilang tagapagmana ng mga Samaniego. Pero dahil sa sobrang taas ng kanyang pride at ng kanyang ina, hindi nila matanggap na matatapos ang kanilang dakilang lahi nang walang tagapagmana. Kinuha ni Bagwis ang isang asul na folder mula sa kanyang briefcase. Hawak namin ang medical records ni Lakan Samaniego mula sa St. Jude Hospital 10 taon na ang nakararaan. At hawak din namin ang pinirmahang kasunduan ni Lakan at Doña Gunita na pumapayag sila sa donor insemination para lang magkaroon ng batang magdadala ng apelyidong Samaniego. Hindi totoo yan. Peke ang dokumentong yan. Sigaw ni Doña Gunita. Ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ito peke, Mama Gunita. Sabi ko nang may pagkaawa. Kayo ang nagpumilit sa akin. Kayo ang nagmakaawa na gawin ko ito para hindi mapahiya ang anak nyo. Tinanggap ko ang lahat. Ang sakit ng proseso, ang sikreto, at ang kahihiyan. Dahil akala ko ay mahal nyo kami, ni Hiraya. Pero gagamitin nyo pa pala ang batang ito para saktan ako sa huli. Lumingon ako kay Lakan na ngayon ay hindi na makatingin sa akin. Gusto mong labanan ng kustodi ko kay Hiraya sa korte? Sige. Pero bago mangyari yon, ipapaalala ko sa'yo. Sa mata ng batas, ikaw ay pumirma bilang ama. At sa mata ng Diyos, wala kang karapatang tawaging ama ng isang batang tinangka mong gawing ulila para lang sa pera at sa kabit mo. Dalhin na sila. Utos ng opisyal ng pulisya. Sa pagkakataong ito, wala nang sigaw, wala nang pagmamalaki. Hinila sila Lakan, Doña Gunita at Solana palabas ng kapilya habang ang mga tao ay nagbubulungan na sa pandidiri sa kanila. Ang Samaniego pride na iniingatan nila ng ilang dekada ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Nang tuluyan na silang mawala, nang hina ang aking mga tuhod, napaupo ako sa isang upuan, yakap-yakap pa rin ang natatakot na si Hiraya. Dalisay, ayos ka lang? Tanong ni Bagwis habang hinahawakan ang aking kamay. Tumingin ako sa kanya. Ang mga luha ay muling pumatak. Tapos na ba talaga, Bagwis? Malaya na ba kami? Tapos na ang gulo, Dalisay. Pero ang laban para sa paghilom, magsisimula pa lang.
Sagot niya ng may lambing. Tumingin ako sa paligid ng mansyon, sa mga puting bulaklak at sarong nakabaong. Ang lahat ng ito ay alaala ng isang bangungot na sa wakas ay natapos na. Ngunit alam ko, sa likod ng bawat tagumpay, may sugat na kailangang gamutin. Dalisay, 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Narito ako ngayon sa harap ng isang malawak na bintanang nakaharap sa dagat. Wala na ako sa kasabukang liwayway. Ipinagbenta ko ang mansyon na yon, kasama ang lahat ng alaala ng lason, ng pagtataksil, at ng pananakit. Masyadong maraming multo sa bawat sulok ng bahay na yon. Ang perang nakuha ko ay inilaan ko para sa scholarship fund ng mga batang biktima ng pang-aabuso, at ang natira ay para sa kinabukasan ni Hiraya. Mama, tingnan mo. Ang ganda ng shell na nakuha ko. Sigaw ni Hiraya habang tumatakbo sa dalampasigan. Napangiti ako. Ibang-iba na ang aking anak. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ibinalik ko sa kanya ang pagkabata na halos nakawin ng kanyang ama at lola. Hindi naging madali ang mga nakaraang buwan. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Nalakan, Doña Gunita at Solana ay naging laman ng mga pahayagan sa loob ng mahabang panahon. Nahatulan sila ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa tangkang pagpatay at iba pang mga kaso ng pandaraya. Si Solana, na akala ay magiging reyna, ay nanganak sa loob ng piitan, isang mapait na tadhana para sa isang babaeng nangarap ng marangyang buhay sa piling ng asawa ng iba. Malalim na naman ang iniisip mo. Isang baritonong boses ang bumasag sa aking katahimikan. Lumingon ako at nakita ko si Bagwis. Nakasuot siya ng simpleng puting polo. Bitbit ang isang tray ng merienda. Hindi na siya ang seryosong abogado na nakita ko sa lamay. Ngayon, mas malambot na ang kanyang mga mata. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat, Bagwis. Sagot ko. Noong nakaraang taon, akala ko ay huling hininga ko na. Ngayon, nakakahinga na ako ng maluwag. Tumabi siya sa akin at tumingin din sa dagat. Karapatan mo ito, Dalisay. Ipinaglaban mo ang buhay mo. Ipinaglaban mo si Hiraya. Hindi lahat ng babae ay may ganyang katapangan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Tapat kong sabi. Hinawakan ni Bagwis ang aking kamay. Hindi niya ito binitawan. Nandito lang ako, Dalisay. Hindi na ako aalis. Hihintayin ko ang oras na handa ka na muling magtiwala. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa pag-ibig. Yumakap ang malamig na simoy ng dagat sa aming dalawa. Hindi ko pa masabing buo na ang puso ko. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin. Naging mga peklat na magpapaalala sa akin na minsan akong naging biktima, pero mas pinili kong maging mananagi. Bago lumubog ang araw, kinausap ko si Hiraya. Umupo kami sa buhanginan. Anak, alam mo ba kung bakit Hiraya ang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Umiling siya habang nakasandal sa aking balikat. Dahil ang Hiraya ay nangangahulugang sa kaisipan o pangarap. Ikaw ang pinakamagandang pangarap na natupad sa buhay ni Mama. Hindi man tayo magkadugo sa paraang iniisip ng iba, sa bawat tibok ng puso ko, ikaw ang laman nito. Ikaw ay anak ko, higit sa ano pa mang bagay sa mundo. Niyakap ako ni Hiraya ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Mama. Kahit ano pa ang sabihin nila. Sa sandaling iyon, alam kong panalo na ako. Ang paghihiganti ay nagbigay sa akin ng katarungan, pero ang pagpapatawad sa aking sarili at ang pagmamahal sa aking anak ang nagbigay sa akin ng tunay na kalayaan. Ang bunsong araw ay sumikat na, at sa pagkakataong ito, wala nang lason na makasisira sa aking umaga. Dahil ang kaligayahan ay hindi lang basta nakukuha, ito ay kailangang protektahan araw-araw. Ang kwento ni Dalisay ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pananahimik, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa sarili niyang abo. Ang pag-ibig na nakabase sa kasinungalingan at ambisyon ay parang lason na unti-unting papatay sa'yo.
Ngunit ang pag-ibig ng isang ina at ang paninindigan sa katotohanan ang tanging gamot na magliligtas sa ating pagkatao. Huwag matakot lumaban para sa tama dahil ang dilim ay laging natatalo ng liwanag ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa ating serye na Ang Lason sa Isang Basong Juice. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa katapangan ni Dalisay. Ano pong bahagi ng kwento ang pinakanagustuhan nyo? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga reaksyon at kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.